Welcome sa part 55 na ng ating Chismith Kineme. So ang chismith natin ngayon ay tungkol sa buhay ni Asclepius, ang bunga ng pagmamahala ni na Apollo, the god of the sun, music, healing, and prophecy, at ng mortal princess na si Coronis. Bago po tayo magpatuloy, make sure po na nakasubscribe po muna kayo sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga latest chismiths. Okay? Charing. Yun. So, ito ang si Apollo, nung malaman niya na nagtataksil itong si Coronis, sa sobrang galit niya, hindi na niya napigilan, kinuha niya yung kanyang bow and arrow at nagawa niyang mapatay si baby girl. Pero bago nga malagutan ng hininga itong si Coronis, ay nasabi niya kay Apollo na buntis siya, nagdadalang tao siya. Kaya itong si Apollo, naalarma siya, gamit ang kanyang divine power, nakuha niya sa sinapupunan ni Coronis ang kanyang supling, ang kanyang anak, na pinangalanan niyang si Asclepius. Dinala niya sa Mount Olympus itong si baby Asclepius. Pero dahil nga demanding ang kanyang trabaho bilang God, hindi niya kayang pagsabayin ang pagiging tatay at ang pagtatrabaho. Kaya naman naisipan niya na dalhin na lamang itong si baby Asclepius sa Mount Pelion at ipaalaga na lamang kay Chiron na isang centaur. Ang centaur ay isang nilalang na half human, half horse. Kumbaga sa Philippine mythology ay katumbas niya ang tikbalang. Sa lahat ng centaurs, itong si Chiron ang pinakamabait. Hindi siya katulad ng ibang centaurs na palaaway, mabagsik, mahilig maghasik ng lagim, ganyan. Siya ay puno ng wisdom and skills, lalo na sa larangan ng healing and medicine. Anak siya ni Cronus at ng Oceanid na si Philyra or Philira. Pinili nitong si Chiron na manirahan na lamang sa Mount Pelion kasi doon niya na-explore ang kanyang galing sa pagtuturo at panggagamot. So nagtuturo siya kung paano manggamot. Ganun. Nang dinala ni Apollo ang kanyang anak, ay tinanggap naman siya doon sa Mount Pelion. Sa tulong ni Chiron, ay nagawa ni Asclepius na ma-master ang art of healing and medicine. Naturuan siya kung paano gumamit ng herbal medicines, paano mag-extract, ano yung tamang timpla, ano yung tamang timbang, ganyan. Tinuruan din siya kung paano mag-conduct ng surgeries for both humans and animals. Kasama na doon ang pag-observe at pagkilatis sa mga sintomas ng mga sakit at marami pang iba. So maraming tinuro talaga itong si Chiron sa kanya. Kaya ang sinasabi na nalampasan pa nitong si Asclepius ang galing ni Chiron sa panggagamot. Bukod sa mga skills, ang pinakamahalagang itinuro nitong si Chiron ay kung paano intindihin ang sorrows ng mga pasyente. Hinikayat niya na unawain ang mga nararamdaman at pagdurusa ng iba't ibang tao. Ipinakita rin ni Chiron kung paano ang tamang pagtrato sa mga pasyente na dapat sila, kahit may dinaramdam, ay tratuhin ng may respeto at dignidad. Pero kabilin-bilinan nitong si Chiron, sabi niya, alam mo, Asclepius, kahit na napakagaling mong manggagamot at alam kong mas magaling ka na sa akin, ay kailangan mo pa rin maging responsable sa mga nalalaman mo. Dapat rin magpasalamat ka sa mga gods and goddesses dahil binigyan ka ng ganyang kakayahan. Dapat mo ring tandaan ang pagpapagaling sa isang may sakit ay nakaugnay pa rin sa kapalaran at banal na kalooban ng mga Diyos. Sabi niya, Asclepius, kahit man dumating yung panahon na maging magaling ka na, may papel pa rin ng mga gods and goddesses lalo na sa kalusugan at kamatayan ng mga mortal. Hindi mo sila pwedeng pangunahan. So kumalat ang pangalan ni Asclepius maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman nagsimulang dumayo ang mga tao. Hanggang sa isang araw ay nagulat siya dahil biglang dumating itong si Artemis na kanyang tiyahin. Dala-dala ni Artemis ang bangkay ni Hippolytus. So isa-separate ko na lang ang kwento ni Hippolytus. Sabi niya, please, buhayin mo naman ito. Isa siya sa mga huntsmen ko. Sabi ni Asclepius, hindi ko alam kung kaya kong buhayin yung patay na yan kasi first time na case ko yan. Pero dahil nakita niya na ang mga tao ay nakatingin sa kanya at parang hinahamon siya na, sige nga, tingnan natin kung hanggang saan ang kagalingan mo, Asclepius. Kaya gumawa siya ng paraan. Nagritual siya at kung ano-ano talaga para mabuhay itong si Hippolytus. And there, nabuhay itong si Hippolytus. Bumangon siya sa kanyang pagkakahiga at nanghingi siya ng tubig mula sa kahit sino doon. Siyempre nagulantang ang mga tao at sabi nga may pakpak ang balita, mabilis na kumalat ito sa buong Greece at sa iba't ibang panig ng mundo. Day after day, dinudumog na siya ng mga tao. Nagsimula na rin silang magdala ng iba't ibang klase ng patay na hayop, patay na tao, ganyan. At pinabubuhay sa kanya. Pati ang mga gods and goddesses ay nagsimula na ring humingi ng tulong sa kanya. Halimbawa, itong si Athena, nung pinabuhay niya kay Asclepius yung namatay niyang pet na serpent. Ito namang si Poseidon ay sinadya niya talaga itong si Asclepius para ipabuhay dito ang namatay niyang anak na si Orion. Dumating sa point na nagtataka na itong sina Hades at Persephone kasi wala na silang nagiging customers sa underworld. Kumbaga wala nang namamatay.
Nung pinaimbestigahan nitong si Hades, nalaman niya na kaya walang namamatay ay dahil nga ginagamot sila ni Asclepius. Nagalit siya ng todo-todo kaya umakyat siya sa Mount Olympus at kinausap si Zeus. Sabi ni Hades, "Aba, brother, malaking threat itong si Asclepius sa natural cycle ng life and death. Tsaka kahit pa sabihin natin na demigod siya, hindi niya pa rin pwedeng gawin yan kasi nakaka-insulto. Feeling niya mas magaling na siya kaysa mga gods and goddesses." Kaya naman, itong si Zeus, sinadya niyang puntahan itong si Asclepius. Nung time na yun, si Asclepius ay nagtatry na i-resurrect yung mga patay. Without warning, nag-formulate siya ng thunderbolt at pinatamaan itong si Asclepius. Agad na namatay itong si Asclepius. So maraming mga tao ang nagluksa sa kanyang pagkawala, sa kanyang pagkamatay. Kaya naman para i-immortalize yung kanyang mga ambag o nagawa para sa sangkatauhan, ay nagpagawa sila ng mga healing temples na kung tawagin ay Asclepion. Ang plural form nito ay Asclepia. So isa sa mga natatanging practice sa Asclepia ay ang incubation. Sa incubation, ang mga pasyente ay natutulog sa isang sagradong bahagi ng templo at umaasa sila na makatatanggap sila ng mga banal na pangitain o panaginip na makatutulong di umano sa kanilang pagpapagaling. Ang prosesong ito ay nagbibigay diin sa paniniwala na si Asclepius ay makakapag-ugnayan ng direkta sa mga may sakit at makapagbibigay sa kanila ng kaalaman o lunas. Nang malaman ni Apollo ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak, nagalit siya dito kay Zeus. Kaya naman agad niyang pinuntahan sa Mount Olympus. Sabi niya, "Sobra ka naman, dahil lang sa bumuhay siya ng mga patay, ay ganun na, papatayin mo na? Hindi yan makatarungan." Kaya lang naman niya ginagawa iyon kasi ayaw niya na kapag may namatay, may makikita siyang umiiyak o nagluluksa. Alam mo naman yung anak ko, masyadong maawain. So, nung time na pinuntahan niya itong si Zeus, nadatnan niya siya na nagpaparefill ng thunderbolt sa mga Cyclops. Sabi ni Zeus, "Alam mo Apollo, hindi mo pa naiintindihan pero dahil nga itong si Apollo ay impulsive, hindi siya nag-iisip bago gumawa ng isang hakbang, kinuha niya ang kanyang bow and arrow at pinatamaan ang Cyclops. Bumulagta ang Cyclops at namatay." Tapos nung nagsasorry siya, "Sorry, hindi ko sinasadya na mapatay." Itong si Zeus, sobrang galit na sa kanya. Kaya naman, ang ginawa niya ay pinalayas niya si Apollo sa Mount Olympus. Sabi niya, "Isa kang hangal. Sino nang gagawa ng aking thunderbolt? Lumayas ka dito sa Mount Olympus." Nung pinalayas siya sa Mount Olympus, itong si Apollo ay naglagalag sa mundo ng mga tao. Dito raw siya nagpalaganap ng tungkol sa musika at kung paano mag-heal and others. Nang lumaon ay pinatawad din naman siya ni Zeus at muli ay winelcome siya sa Mount Olympus. Pero sabi nitong si Apollo, "Alam mo Zeus, Father, bago ako bumalik dyan ay may isa lang akong request. Pwede ba? Kasi hindi pa ako nakaka-move on. Pwede ba nagawin mong immortal itong si Asclepius?" Kaya naman, nung bumalik siya sa Mount Olympus ay kasama na niya ang kanyang anak na si Asclepius at naging immortal siya doon sa Mount Olympus. Ang symbol nitong si Asclepius ay ang Rod of Asclepius. Kung nakikita nyo itong symbol na to, ito ay ang tinatawag na Rod of Asclepius. Kung makikita natin, isa siyang baston, isa siyang rod na may nakapulupot na ahas. Bakit ahas? Itong si Asclepius, kalaunan ay kinilala bilang the god of medicine and healing at yung serpent na naandun sa kanyang rod ay nagre-represent di umano ng rejuvenation and renewal. Kasi nga 'di ba ang mga serpents o ahas ay nagpapalit ng balat. Sinisimbolize daw nito ang rebirth. So hanggang ngayon daw ay ginagamit ang symbol na ito na associated nga with medicine and healing. Nakita ko rin ito sa ibang logos ng universities, lalo na may kinalaman sa medical professions. Tingnan nyo, kaninong school ang may ganitong mga symbols. So that is the Rod of Asclepius. That ends the story of Asclepius. So kung gusto niyo po ng ganitong contents about mythologies, ay mangyari lamang po na mag-follow and subscribe kayo sa ating YouTube channel, Teacher Marine, for more updated chismiths. Bye!